All right. Okay. We will start right away because I'm recording this, so those who will be late can just review the orientation. Thank you very much. Now we will start with a prayer. May I ask Mimi? You started to communicate, so I think you start. You will be start. You will be. We'll be starting with your prayer. Sige po, let's pray po. Dear Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito na kami ay nagkakasama-sama bilang may puso kami na mga music leaders and members of our church na gusto naming ma-improve, lalong-lalo na po ang pagkakantahan ng congregation. Tulungan niyo po si Sir Dante sa kanyang mission na ito, sa kanyang passion sa music na mai-impart niya sa amin ang mga na kailangan upang mas ma-praise namin kayo through our singing. Ito po ang aming hiling, kasama na rin po ng paghingi ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Uh, Thank you to everyone who is here, and we would like to start right away. I want to share with you the introductory material. This PowerPoint that I'm going to present to you will be also, you will also use this as you promote this program to your church. Okay. Let me go back. Okay. All right. Now, as an introduction, I want us to. Right. Can you all see the PowerPoint now? Yes Everyone? po. Opo. Okay. All Yes, right. Doc. Very good. Now, I want us to start with this information, the reason why we want to do this congregational activity. You see, ang church natin, if you ask them to go for Bible studies, not everybody is involved. You know, you give them activity, hindi sila involved. But this activity will be involving everyone in the congregation. Wow, this is a very, very good program. Okay, but before that, this is the present condition of congregational singing in Seventh-day Adventist churches today. Let me know also if this is true in your church. Okay? Number one is, okay, this is the first slide right away. Okay. On number one, only a few members arrive early for the Sabbath school song service. Is that correct? Right? Only few. Yes po. Ako ay umiikot ako sa buong church. For 1 year now, I've been going around different churches every Sabbath. And I always come very early because I want to see kung ano yung kalagayan ng ating mga churches. And lo and behold, talagang kukunti lang ang dumarating sa Sabbath school. Why? Maybe because they don't understand what is song service, right? They thought, ang akala nila, ang song service ay panahon ng paghihintay, right? Because many of us, maraming mga song leaders, ang sinasabi na habang naghihintay po tayo ng mga participants, habang hinihintay po natin ang mga members natin, mag-awitan muna tayo. To the song service is only waiting time, no? Waiting time is a fill-in material. Ang totoo, ang song service ay umpisa ng pagsamba. That is the beginning of worship. Hindi alam yan. That's why we want to campaign for this idea, and then we want our congregation to understand and be involved by our activities. Okay. Now, number two, passive rather than active worship. Ang nangyayari sa ating mga members, no? Yung ating activity, yung ating worship, parang passive, hindi siya active.
sa halip na buong pusong makilahok sa pagsamba, maraming miyembro ang nagiging spectator na lamang, no? Ang mga church na members natin pupunta doon para manood ng program. Ha? Ano kaya ang program? Sino kaya mga participants? So, ang mga miyembro natin actually umuupo sa church natin na parang hindi naman sila kasali kung hindi sila ay audience lamang. Madalas nating makita, number 1, iilan lang ang talagang kumakanta. Tama? Kahit yun na nga, sa Sabbath School, konti lang dumarating. So, konti lang talaga. Pag umawit naman, parang konti lang yung umaawit. Habang nagsusong service, nagse-cellphone, nakikwentuhan, darating yung iba, nag-happy Sabbath, parang baliwala yung song service na yon. So, letter B, marami ang tahimik o halos hindi gumagalaw ang bibig. So, kakanta sila, nakatingin sila sa PowerPoint natin, pero hindi naman nakanta. Parang, to God be the glory. Ganun-ganun lang. No? Why? Letter C, ang pagsamba ay minsang nagiging pinapanood sa halip na sinasalihan. So, yung worship, yung singing, supposed to be involved sila. Minsan pinapanood na lang natin. Gusto natin may choir, may trio, may quartet, no? May ano. Ang congregation ay audience ng mga music, ng mga musicians, ng mga musical parts, yung mga magagaling na laging nasa harap, na lagi nating pinapanood. Tandaan, hindi tayo audience. Ang congregation ay hindi audience. Ang congregation ay mga worshipers, mananamba. Ang bawat boses ay mahalaga sa papuri sa Diyos. No? Mahalaga. So, number 3, declining congregational singing. Noon, kilala ang mga Adventist sa masiglang congregational singing. We are a singing church. Alam natin yan. Pero ngayon, sa ilang simbahan, kapansin-pansin na, number 1, mahina na ang volume ng kongregasyon. Bakit? Napapansin ko, ang song leader, ang pinakamalakas, nagsosolo doon sa microphone. So dahil magaling kumanta ang song leader, maganda ang boses, nanonood lang sila, tapos nag-i-enjoy sila sa boses ng song leader, wala silang pakialam sa boses nila as a congregation. So pwede silang kumanta, pwede silang hindi kumanta. Letter B, kakaunti ang umaawit, katulad ng sinabi natin. Yung iba hindi nga gustong umawit. Yung iba, sabi nila, nagme-meditate daw sila habang nagso-song service, which is supposed to be, hindi yung time ng meditation, time yun ng participation. Nawawala na ang sigla ng mga hymns. Papapansin mo, kaya yung mga kabataan parang hindi sila nag-i-enjoy sa hymns kasi tayong matatanda, hindi naman masigla yung pagkanta natin, no? Welcome. Nagwe-welcome ka, hindi ka masigla, no? We're marching to... Mabagal. Hindi masigla. Yung mga kanta, kahit yung face-to-face, pag kinakanta ninyo yung face-to-face, malungkot. Dapat yun ay may hope, masaya, dahil makikita mo, mukhaan mo kung makikita ang nagligtas sa sala. You're supposed to be excited. But when we sing it, face to face with Christ, parang malungkot. Hindi natin naiintindihan yung mga hymns. Bakit kaya? Hindi na pamilyar ang marami sa mga hymns. No? Hindi na familiar. Bakit? Alam nyo nangyari kasi wala na tayong songbook sa harap natin. No? Lagi na lang tayo nandoon sa harap. So, alam nyo kasi iba, I hope, no? Hindi ko alam kung sinong kakausapin ko sa ating mga mission o sa kongregasyon o sa conference o sa union na kung gusto nating maibalik ang masayang kapag-aawitan, lahat ng tao dapat may hawak na himnal. Bakit kamo? Kasi kung may himnal tayo, makikita natin, mababasa natin na ito yung magandang kanta. Pero dahil wala tayong himnal, nakadepende lang tayo doon sa screen. So ngayon, hindi natin na-explore as a member itong songbook. Ayan, tama, no? Okay.
Yung iba naman, nahihiya silang umawit kasi sabi nila, hindi naman daw maganda ang boses nila, no? Nahihiya sila. Mas umaasa na lamang sa song leader, praise team. O kung may praise team, may song leader, doon na lang sila. Makikisabay-sabay ng kunyari. Kakaunti ang pagkakataong maturuan ng tamang pag-awit. Wala tayong program. Kayo sa local church nyo, meron ba kayong program para turuan sila paano umawit ng tama? Minsan ang ating binibigyan ng pansin lagi ay yung choir, yung trio, yung quartet, yung children's choir. Wala namang masama doon. Pero kailan natin tuturuan itong congregation? Wala tayong time para turuan yung ating congregation. Kawawa naman ang ating congregation. Number 4, loss of the tradition of 4-part hymn singing. Nawala na. Alam ba ninyo? Ang hymns ay isinulat upang kantahin sa 4 na boses. Kaya yan, soprano, alto, tenor, bass. Kaya ang hymns, 4 na nota yan dahil ang mga church members ay kakanta kung ano yung boses nila. Kaya kung may hymnal, sanang hawak lahat, ay mababasa, matuturuan natin ang mga members paano pumanta ng soprano, paano tumaas, bumaba, alto, ito yung bass, la 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 la. Ayan, kung may hymnal na hawak, pero anyway, ipopromote din natin yan later. No? Pero ngayon sa ating iglesia, melody lamang ang alam ng karamihan. Tama? Kakaunti na lamang ang marunong sa alto, tenor at bass. Yun. Hindi na ito na ituturo sa local church. Ang harmony for voices ay naririnig lamang kapag sa pag-choir ang umaawit, which is good. Pero alam ba ninyo, kung babalik tayo sa original na purpose ng hymns at congregational singing, ang buong church ay kakanta dapat ng 4 voices. Yun. Kaya ito ang ating programa. Kung sasali kayo, ang inyong church, sasali sa program na ito, ay mapapractice ninyo ang inyong church at magkakaroon tayo ng maraming activities para ma-encourage ang ating mga churches sa pag-aawitan. Okay. Next, kung hindi ito may babalik, maaaring tuluyang mawala ang isa sa pinakamagandang pamana ng ating musika sa iglesia. Imagine, this is the tradition of a Christian church. No? Kung hindi tayo makakanta ng iba't ibang boses, ay sayang yung gift na ito. Number 5, limited member involvement in worship ministry. Bakit? Sa maraming simbahan, iisang grupo lamang ang lagi nakita sa harapan. Sila rin ang choir, sila yung song leader, sila yung musician, sila yung special music. Sila lang, yung marunong lang ang nakikita lagi sa harapan. Which is, of course, tama naman yun. Pero, ang congregation, ano nangyari sa kanya? Spectator na lang yung congregation, which is not supposed to be. Okay, we will discuss that soon, later. Habang ang karamihan sa congregation ay nanatiling nakaupo at nanonood. See, that's the condition. Ngunit ang disenyo ng Diyos ay hindi para sa ilan lamang. The design for worship, even when you go to the Old Testament, no, the whole congregation will praise the Lord. Okay? Ang buong iglesia ang dapat na sama-samang umawit at sumamba. Number 6, reduced familiarity with the hymnal. Ito na yun, na-mix ko kanina, no? Hindi na gaanong nagagamit ang hymnal sa panahon ng projectors at lyrics sa screen. Bihira ng buksan ng marami ang SDA hymnal. So kaya nga hindi nabubuksan, so hindi na i-explore. Dahil dito, maraming magagandang hymno ang hindi na naaawit. Kasi kung ano lang yung alam ng song leader, sige na, yun na lang. Rejoice if you're in it. Next Sabbath, rejoice na naman. Next Sabbath, rejoice na naman. Kasi nga, hindi na na-explore yung hymnal. Unti-unting nakakalimutan ang mga mensahe ng nakapaloob sa ating mga hymnal, sa ating hymno. So, dahil yun na lang kinakanta natin, walang promotion, walang campaign, parang hindi naman natin naiintindihan yung mga kinakanta natin.
Ang bagong henerasyon ay hindi na lubos na nakikilala ang mayamang musical at spiritual na pamana ng ating iglesia. Dahil nakafocus na lang tayo sa ating mga ibang musical ministries, pero ang ating congregation ay hindi. Hindi masama ang mahusay na musika, ngunit minsan nagiging sentro na ang performers kaysa sa kongregasyon. Imagine sa worship, mga kapatid, hindi pala yung mga nasa harapan ang focus ng worship natin, kung hindi ang buong iglesia. Hindi yung napapanood lang, kundi that buong member. Ito po ang prinsipyo ng worship. Ang sukatan ng matagumpay na worship ay hindi kung gaano kagaling ang nasa harap, kundi kung gaano karaming miyembro ang aktibong nakilahok. So what is the proof of a good worship? What is the character of a good worship? Ay marami ang na-involve, marami ang nag-join sa worship. No? Okay. Number 8, lack of musical confidence. Madalas nating marinig, sabi ng mga members natin, hindi ako marunong kumanta, sintonado ako, makikinig na lang ako. Ang totoo, karamihan sa kanila ay hindi pa lamang naturuan. Alright? Maraming nabinyagan, mga bagong binyagan, hindi mga dating Adventist, hindi galing sa Adventist family. So, wala silang mga background. So, hindi nila alam paano. And nobody is teaching them. Ang dami nating nabibinyagan, pero hindi natin sila natuturuan. Ang pag-awit ay kasanayang maaring matutuhan. Okay? So, madali. Sa tamang gabay at kaunting practice, mas maraming miyembro ang magkakaroon ng kumpiyansa. Magkakaroon sila ng, what is kumpiyansa? Tiwala sa sarili nila. Alright? Number 9, generational gap in worship participation. Mas gusto ng ilan ang mga traditional na hymns. Mas pamilyar naman ang kabataan sa contemporary worship songs. Hindi ito kailangang maging dahilan ng pagkakahati-hati, no? Marami sasabi, ayaw ng mga kabataan itong hymns. Ayaw na matatanda itong contemporary. Well, anyway, sa halip, ito ay ating magiging gagamitin natin to sa pagkakataon upang ipakilala sa kabataan ang kagandahan ng mga hymns. Turuan sila ng 4-part harmony. Ito yung purpose natin, na ang congregation po ay tuturuan natin sa pamamagitan ng aming materials at ating program, follow-up and everything, ang inyong church ay magkakantahan in 4-part harmony. So magiging busy tayo. Hindi naman busy, slowly but surely, no? At pagsamahin ang iba't ibang henerasyon sa iisang awit ng papuri. Okay, so kapag ito ay nagawa natin, malaki ang magiging effect nito dahil magsasama-sama ang young people, ang mga bata, ang matatanda, lahat kakanta ng iba't ibang boses. Kapag sabay-sabay umawit ang bata, kabataan, adult, at senior, mas magiging larawan ito ng pagkakaisa ng katawan ni Kristo, right? Everybody will sing through our hymns. Last one, ministry viewed as the responsibility of a few. May ilan na iniisip na ang music ministry ay para lamang sa pastor, sa elder, sa choir, sa praise team, or sa musicians. Ngunit, ayon sa Biblia, ang bawat mananampalataya ay may bahagi sa gawain ng Diyos. Sa congregational singing, walang maliit na papel. Ibig sabihin, lahat ay involved. Hindi kailangang nasa platform para makapaglingkod. Kapag umaawit ang buong iglesia ay naglilingkod. A need for worship renewal. Maraming simbahan ang naghahangad ng pagsambang mas buhay, mas masaya, mas reverent, mas biblical, mas Christ-centered. At higit sa lahat, mas maraming miyembro ang aktibong nakikilahok. Di ba? Yun ang gusto natin. Isa sa pinakamabisang paraan upang maibalik ito ay ang palakasin muli ang congregational singing. Hindi kailangang baguhin ang mensahe ng ating pagsamba. Ang kailangan ay ibalik ang aktibong pakikilahok ng buong kongregasyon. Alright. Kaya nabuo ang AIM Congregational Choir Singing
program or ang CCSP. All right. So, so much for that. Meron ba tayong question na gusto mo ninyong tanungin muna? I'll give you like 2 to 3 questions, and then I will give you the process how you are going to join this program with the Advent Institute of Music. No, papaano kayo makakasali dito, papaano ang gagawin ninyo, at papaano yung sistema para matulungan namin ang inyong church for free. This is for free. Wala kayong babayaran. Hindi na dati naghanap kami ng gagawa ng mga voice guides ng soprano, alto, tenor, bass. Pero meron kaming na-contact, babayad tayo ng 200 pesos per hymn. Pero ngayon meron tayong nakuha mga volunteers na tutulong sa atin. Later ipapakilala natin sila. Okay. So meron po ba kayong tanong for the meantime? Meron, sir. Okay. Sir, sige. nalate ako ng dating. Meron, sir. Yes, sino to? Sino yung una? Raise your hand. Mrs. Sarah. Mrs. Sarah. Okay, Ma'am Sarah. Katulad ngayon, sir, ang ginagamit na i-flash na lang. Paano yung mga brethren na hindi naman naghawak ng church hymnal kasi i-flash naman lang sa screen. Okay, no problem po. Meron tayong voice guide na ipapadala sa inyo. Kung sasali kayo, meron kayong free voice guide, soprano, alto, tenor, bass, nung kanta na gagawin natin. Okay, so don't worry. Yung hymnal, Okay, thank you, sir. later natin yan. Ika-campaign natin na mayroong hymnal later in the future. Okay, next question. Sir Dante, Yes. si Robilyn po from the League Charts. Okay. Sir Dante, kasi syempre po, sa tulad namin mga baguhan na nagko-choir, nagsisinging song leader, marami po kasing mga music sa ating church hymnal na hindi po namin kasanayan na ipaawit. Tulad po ng sinasabi ninyo, sa totoo lang po ay kung ano nga po yung alam namin na ipaawit, yun lamang po ang sadyang na ipaawit. Dahil Okay. hindi pa nga po namin alam kung paano awitin yung ibang mga magagandang awitin. Paano po kaya kami makakakuha, Sir Dante, ng parang demo music na merong voice na mapapakinggan namin? Okay, don't worry, pupunta po tayo dyan. Pero mag-concentrate muna tayo dito sa ating congregational program. Okay? Alright. Last question. Huwag kayong mag-alala. Meron po tayong project dyan para mag-provide po ng learning materials sa mga hymns na hindi kayo familiar. Don't worry. Kung sasali kayo Thank sa you po. program namin. Kung sasali kayo sa program. Okay. Last question, please. Sir Dante, this is not a question. I just want to commend you and praise the Lord for this program. Napakalaki pong halaga nito sa ating iglesia. At lalo na ang ating pong mga kabataan ngayon ay talagang nagbe-base na lang po sila sa digital at saka kung saan ay nakalimutan ng hymnal. Totoo po yun na sa atin pong matatanda, manggagaling po sana ang pagpapamana sa kanila ng paggamit ng hymnal at ng ating makapagsamba na kabanalan. Talagang napakaganda. Salamat po ng marami from New York Filipino SDA Church. Oh, you're from New York now, huh? Thank you very much. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you, Ray-Ben. So, ikaw pala ang just to give you idea, meron na tayong mga kasali to. Si Ray-Ben is from New York Filipino Church. Meron tayo sa Bahrain. Meron tayo sa Australia ng mga Filipino churches, mga Filipino leaders. Meron tayo sa New Zealand. Meron tayo sa, international na tayo. Meron tayo sa Abu Dhabi, sa Dubai, and they're joining us, mga Filipino churches yon. Later on, after this program, we will bring this to other countries also. But we will start first, and then we will, for sure, because nag-work ako sa Indonesia, Dr. Bruce, we will do for Indonesia, we'll do for Malaysia and other countries. Okay, anyway,
tayo muna mag-uumpisa. Alright? Now, I'm going to give you now the orientation on paano mangyayari itong ating programa na ito. Alright? Okay. Can you all see this small? Later on, I will send you the PowerPoint. I will send you all these materials. No? Pagkatapos na ito, ipapadala ko agad sa inyo. Okay. Can you all see this? Is this enough? Bigger? Big enough? Hello? Doc. Yes, Okay Doc. po. Yes po. Okay. Yes So, this is Advent Institute of Music, Congregational Choir Singing Program, and name of the church. Overview. The Congregational Choir Singing Program is a church-wide music ministry designed to involve the entire congregation in joyful, meaningful, and skillful worship through 4-part hymn singing. Rather than limiting choral singing to a select choir, this program gives every church member the opportunity to develop their singing abilities while actively participating in worship. The program teaches members how to sing soprano, alto, tenor, and bass using the hymns of the church. Through regular practice, congregations learn to sing in harmony, improve musical confidence, deepen their understanding of sacred music, and experience the beauty of united worship. The goal is not simply to create better singers, but to cultivate better worshipers who praise God with both understanding and excellence. Our philosophy: we believe that music is a gift from God and that every believer has been invited to participate in the ministry of praise. Congregational singing is one of the most powerful expressions of worship, faith, unity, and spiritual fellowship. When the whole church sings together in harmony, it reflects the unity of the body of Christ and provides a foretaste of the worship of heaven. Therefore, every church member, regardless of age or musical background, should be encouraged, trained, and empowered to sing joyfully and skillfully for the glory of God. Our vision: to see every Seventh-day Adventist congregation become a vibrant, confident, and harmonious worshiping church where every member actively participates in praising God through joyful 4-part hymn singing. Our mission: to equip churches with practical musical training that enables every member to sing with confidence and accuracy, learn 4-part harmony using the SD hymnal, develop a deeper appreciation of sacred music, strengthen the congregation participation during worship, build unity through singing together, and glorify God through reverent and excellent music. Our goals: by the end of the program, the congregation will be able to sing selected hymns in 4-part harmony, recognize 4 voice parts, soprano, alto, tenor, bass, maintain their assigned vocal part while singing with others, improve pitch, hear rhythm, breathing, diction, and listening skills, participate more actively during worship services, develop confidence in congregational singing, encourage a culture of musical excellence and reverent worship within the church, inspire future church musicians, choir members, and song leaders. Our motto: every member singing, every voice worshiping, every church united in harmony. Our long-term vision: the Congregational Choir Singing Program seeks to revive the rich tradition of 4-part hymn singing in Seventh-day Adventist churches by equipping every congregation, not just the choir, to worship with confidence, unity, and reverence, and joy. As churches grow in musical excellence, they also grow in spiritual unity, reflecting the harmony of heaven and preparing God's people to join the everlasting song before His throne. What is our project? Our project will be hymn festivals, maybe district-wide, area-wide, mission-wide, union-wide. It depends on our planning later. We will have video recordings. And we have Hope Channel appearances. Wow! Alright, I have contacted one of, I'll not tell you more about it, but we will be contacting Hope Channel to document your church, your district, or whatever during this program's activity. We will explain it later. Okay. And of course, other possible activities to be planned with local church, district, and mission officers. Now, implementation. Okay, so first,
the implementation process, the AIM Congregational Singing Program follows a simple, systematic process that enables every local church to successfully establish and sustain a vibrant congregational singing ministry. Number 1, okay, we will secure official church board approval. Present the program to the local church board for official approval and endorsement. So, we will be sending you the church registration form. It means that you are registering your church to our program. And later, I will show you the registration form. Maybe you have some question, or additional or subtraction, okay? And then we will need the church music ministry head profile later. All right? And then once received, the church will be officially enrolled in the AIM Congregational Choir Singing Program. Number 2, and when you are already enrolled, then you are going to conduct orientation seminar in your church, like what I did before, the first one. And then I will give you other materials in PowerPoint and in written form. How you're going to promote it to your church. All right. Once your board approve it, then you'll make some activity or schedule to promote this activity, our program. This orientation helps members understand that the program is designed for everyone, not just choir members or trained singers. And then, your step 3 will be you classify the voices of the congregation. Okay? Your music ministry will conduct a simple voice assessment to determine each participant's most comfortable voice part. Anyway, yung may mga choir sa inyo, alam nyo na paano mag-soprano, alto, bass. Yeah? Pero yung mga hindi pa, ganito lang yon. So, sa babae, tanungin nyo lang sila, kaya nyo ba ng mataas? Kayo ay sa soprano. Gusto nyo ba ng mababa? Mas comfortable kayo? Di sa alto kayo. Sa lalaki naman, yung matataas ang boses, magte-tenor, yung mababa ang boses, magbe-bass. Or, what you can do, when we send to you the materials, you send, because soprano, alto, tenor, bass naman yung materials, and sabihin nyo sa kanila, sa church, sa GC, okay, you try soprano, you try alto, ha? Ganon, okay? And then, so, you will be receiving materials. The church will receive the AIM Learning Package, which may include voice part, audio recordings, at saka practice tracks, no? SAT. These materials will help members practice independently throughout the week. So, actually, yung mga members ninyo, mag-practice lang sa bahay. No? Mag-practice lang sa bahay. This one, individual home practice. Encourage every participant to practice his or her assigned voice part at home. Suggested practice, 5 minutes a day lang. At least 3 or 5 times per week. Members should first become confident with their own voice part before singing together with the congregation. So, anong gagawin ninyo? Sabihin nyo lang, okay, start na tayo, approve na tong program. Okay, it's a GC. Ito yung unang kanta nating pag-aaralan. Try it pag-aralan ninyo. Next Sabbath, when we come, we will review this. We will review. We will try. During the song service, later, I will tell you. I'm so excited. Weekly progress report. Okay. Before the divine service, preferably during the announcement period or another appropriate time, conduct a brief review of the assigned hymn. During the announcement, 5 minutes. Humingi kayo ng 5 minutes. You are the first one. Okay, everybody. Yun pong mga nag-aral nung kanta natin na pinadala. Try natin. Sige nga, sabay-sabay tayo. Okay. Wow, okay. Saan kayo nahihirapan? Bass? Sige nga, try natin. Okay, tenor. Okay, alto. Yun pong mga hindi pa nag-aral. Aral kayo ha. Para pagka alam natin lahat ito, we will sing this as an opening song in our worship. Ganyan, ano? Ganyan lang. Isang kanta lang. Huwag mo nang marami. Huwag nyo munang gawing busy yung mga congregation. Hayaan nyo mo sila mag-enjoy na pag marunong na sila mag-soprano, kanta na sila. Wow, everybody. Okay? So, ganun yon. At saka, pag nagturo kayo, papaupuin nyo sila na parang choir. Okay, sit down properly, sit properly. Parang choir. We will make the congregation as choir. Pati mga bata, paupuin ninyo. Wala yung habang nagkakantahan kayo, may patakbo-takbo, may lakad-lakad. Ipaupo nyo yung mga bata. Let them join. Sometimes sa song service, yung mga bata hindi sumasama sa song service. Bakit kaya yung mga parents, no? Dapat yung parents
ito, isama, kumanta doon sa tabi. Kasi itabi ang mga bata, kakanta lahat. Ayan. And we have 4 voices, no? Mag-i-enjoy sila. So, singing each voice part separately, reviewing difficult section, correcting hymn and pitch. Madali lang naman ang hymns, okay? Reinforcing proper harmony. And then, continue promoting the program. Church leaders should regularly encourage the congregation to participate. Maybe sa weekly announcement, o kaya pagka sa mga song service ninyo, magkaroon kayo ng testimonies, progress updates, invitations to new members, recognition of faithful participation. Marami kayong pwedeng gawin. Kanya-kanya na yan. Kayo na yan. And then, kapag alam nyo na yung kanta, kunyari, nagpadala na kami ng kanta sa inyo, tapos alam na ng lahat, itry nyo siya maging opening song, maging closing song, o kantahin sa communion, sa anniversary, kantahin, na itong buong congregation, they feel that they are involved. They are involved. Hindi lang yung choir na magagaling, kundi sila din ay gumagaling. Kaya maswerte yung mga may church na may choir, kasi makakatulong na agad sila. Kasi itong mga choir members, magaganda na ang boses, at marunong na magbasa ng nota, marunong mag-aral ng Kaya lang, nakakalungkot, no? Yung mga choir natin sa church, pagka song service, sila naman yung wala. Paano na yun? Pero, kung meron tayong program na ganito, yung ating choir ay i-require natin. Dumating kayo para turuan natin ang buong congregation. You see? Magandang activity sa church. And then continue learning new hymns. After mastering one hymn, introduce another and continue expanding the hymn repertoire. Okay? Kung suggestion yan, kung meron kayong 1 or 2 hymns a month or whatever, depende sa kailangan ninyo. Alright. So ito ngayon yung ating repertoire. Okay, by the way, meron tayong coaching. Kunyari, alam na ng choir ng congregation ninyo ang isang kanta at gusto niyo magpa-coach sa akin face-to-face or free online muna, online. Pwede tayo doon sa AY ninyo. Sabihin niyo, okay, dadating tayo mamaya sa AY, i-check tayo ng AIM. Checkin natin kung ano pang idadagdag para gumanda. Pwede yun, free. I-schedule lang natin. Face-to-face, kung nandito naman ako sa around, we will make schedule. Yung mga nasa Abu Dhabi, nasa New York, mag-prepare na kayo ng pamasahe ko para makapunta ako Of sa inyo. course, thank you. Amen. Okay, yes, we will go there. And then, this is our first repertoire. Okay? Itong 10 kantang ito, is our program. Why? Okay, this is the good news. Kapag kaalam na ninyo itong 10 kantang ito, of course, hindi natin minabadali, no? Maybe 3 months, 4 months, 6 months. Don't worry. Mas matagal, mas maganda because we have a lot of time, improving your church. Kapag alam na ito, ay mag-o-organize tayo ng festival by area. For example, yung area ninyo dito sa Kaya maganda yung mga district ninyo, no? Isali ninyo yung mga district ninyo. Please invite the district or mga kalapit na churches. Kasi kapag lahat kayo nag-aaral nito, iba't iba, gagawa tayo ng program. No? Gagawa tayo ng program. And we will ask, I will go to, may nakausap na ako na makakatulong natin sa Hope Channel. And I will still go to the president of the Hope Channel na we will, because maganda ito kapag nakita ito ng mga churches na makita sa Hope Channel na ang buong congregation ay kumakanta ng SATB. Wow! Parang heaven na yan, So these 10 songs, for example, example lang, dito tayo sa Area 3. Dito sa Area 3 kasi maraming sumali sa Area 3. Dito sa Manila. I-gather natin sila sa isang Sabat. Lahat ng church members pupunta sa isang hall na malaki at i-invite natin ang Hope Channel to cover our worship. We will have Sabbath worship, regular worship, pero ang mga kanta, itong mga kanta nito. And then I will invite speakers to talk about music and everything about it. Now,
if we have this activity, kahit mangyari na after 6 months, 7 months, 8 months, this is a target for the whole congregation. You know, meron silang hinaharap na na activity. O kapag nakabuo na tayo buong district, mag-organize tayo ng isang Sabat, maybe sa fellowship, sa inyong fellowship, gagawa tayo, and then kapag nakaschedule na tayo dyan, I will ask the help, or I will request people from Hope Channel na pagpadala doon ng mga camera, di ba? Maganda yun. I think the mission, the Hope Channel will be very, very happy to accommodate us, because this is a very good program. Makikita ng mga ibang tao how we sing. And those yung mga churches na hindi naman kasali sa atin, mga ngarap din sila, and then we will also share to them our program. This is program 1 repertoire. Okay? Itong 10 ito ay una nating kanta. After this program 1, pupunta naman tayo sa program 2. Forever until Jesus comes. Nobody will stop until ang inyong iglesia, mga kapatid, ay maging automatic na ang kumanta ng 4 parts. Pupunta na tayo sa langit kasi kakanta na tayo ng soprano, alto, tenor, bass. Okay, so after that, I want to share with you naman yung ating registration. I want to share with you the registration form para makita natin madali na naman itong registration form. Kasi pagka okay, hold on. Kasi pag may registration form tayo, mga kapatid, it is going to be unofficial. Alam namin na kayo ay mag-work with this, and then, of course, at least kasi i-monitor po natin ang inyong ginagawa doon. May katulong na kayo sa inyong music ministry. So, kami dito sa Advent Institute of Music, kami ang katulong nyo para sa inyong congregation. Amen. Right, yes. I will help you with all the materials, with all the things that we have. We will share with you. Basta kasali kayo sa program natin na ito. We want to focus it with our congregation now. Okay, ito ang ating registration form. Yan, may pangalan ng local, ganyan lang naman. Tapos, church music leadership, may coordinator, yan, director, may pangalan ng mga pianist, ganyan lang. Tapos, merong congregational profile. Tapos, meron kayong konting susugutan. Tapos, may program commitment, participate in the MCOR singing program, encourage the whole congregation to participate, conduct practice session. Ayan. Expectations, magsusulat kayo dito ng expectations nyo, and then meron kayong official endorsement na inyong elder, ang inyong church leader, ang inyong clerk ay pipirma na kayo ay sasali, ang elder or pastor, district church pastor or district pastor, your elder, first elder, your music leader, and clerk. Pipirma po kayo dyan. Ganyan lang po ang ating gagawin. At pag nakapag-register na po kayo, when you join this program already, ay doon naman tayo magkakaroon ng mga bagong orientation para sa mga sumali na. Kasi kayo lahat dito, mga interest pa lang naman. At in-invite namin kayo para kayo ay makaintindi. Kasi ang hirap pagka isa-isa. Maganda may orientation. So, now, questions please, questions. May tanong ba po, mga kapatid? Sir, ako po. Yes, Yancy. Pero medyo out of topic po. Is it advisable po for Adventists kahit worship song po? Advisable po ba na kantahin kahit may drums? Parang out of the blue. Okay. All right. Mamaya pag wala nang nagtanong, sasagutin kita, Yancy, Okay, but we want first to focus on our thank you very much for your concern. I know so many concerns, pero I want to give you information kahit mamaya may iwan tayong dalawa mag-usap tungkol diyan. Okay? All right.
Okay, so meron pa kayong tanong tungkol po sa pagsali ninyo sa program na ito. This is free program. We will provide No, sir. the voice guides. We will provide you the program. We will provide you yung pag may program ng district ninyo or whatever, kung anong gagawin, kung saan tayo makakasali, ay kami ang gagawa ng makikipag-coordinate para tayo ay ma-document. At later on, alam nyo sa inyong local church, kapag magaling na rin kayo, baka may mga medias ministry kayo, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong video, di ba? Buong church. Pupunta kayo sa isang lugar, kakantayin yung hymns nyo. Ang ganda nun, ano? Tapos ipopost nyo sa Facebook. Ay, makita nila yung church ninyo ay lahat kumakanta. Yan ang ating goal. Okay, question na. Walang question? Sir Dante, Yes, Robelin. kailan po sir pwedeng ipasa itong requirements pag gusto talagang sumali? As soon Hanggang as kailan possible. As soon as possible. Walang hanggang kailan. I-try ninyo munang kausapin ng inyong church board. Walang problema. Kasi you are on your own pace, no? Anong tawag nun? Hindi naman yan ng kailangan. Kasi kanya-kanya namang aral eh. Di ba? Pagka nag-register kayo sa amin, ipa-follow up na namin kayo. Meron tayong GC or meron tayong consultation anytime kung ano nangyari sa church ninyo, ganon. We will guide you. We will guide you. Basta, kahit na hindi maaprubahan ngayon o next week, bahala kayo. Pero as soon as possible, para may try agad natin sa church niyo. Sayang naman yung panahon. But of course, I know our churches are so busy. Alam niyo, ang church natin busy kung ano activity. Kaya nakalimutan na ang ating, anong tawag nito? Ang tawag nito, nakalimutan na ang congregation. Okay? Wala na nagtuturo sa congregation. Okay, teka, marami tayong tanong dito sa ano muna. Pwede po kaming mahingi ng materials. Yes, yes, bibigyan kayo ng materials pag sumali. Good evening, Sir Almira from Reyes. Sir Naido po. Naido po speaking. Okay. Yes. Sa akin, siguro ay i-try ko yan sa smaller kang parang selective muna kasi siguro sa pag congregation medyo mahirap sila, parang mag-set lang ko muna ng mga 6 siguro is as train para maging pillar voices para magtuturo din kasi mahirap din magturo pag biglaan ng iba. Okay, very good. Depende yun sa inyong materials. Depende pa sa inyong materials. Pero alam po ninyo, ang idea ganito, mag-train na kayo, habang train kayo, pag-promote ninyo, sasabihin nyo sa congregation, mga kapatid, tuturuan po natin kayo how to sing. Hindi naman kami marunong. Okay lang yon. Ito po may guide subukan ninyong aralin. Kung hindi nyo maaaral, no problem. Basta pakinggan ninyo. So meron kayong pinapagawa sa congregation sa bahay nila. That is awareness already, no? So parang pag hindi sila nag-practice, tapos next Sabbath, 3-9 ninyo, hindi ko pa na-practice. Tapos narinig nila yung iba, ang ganda na kumanta. Uy, magpa-practice ako din, mag-aaral din ako. So, the point is, awareness, encouragement, no? Iwasan ninyo yung parang sasabihin nila na, hindi kami marunong. No. Walang hindi marunong. Tuturuan. Wala kaming boses eh. Hindi kailangan. Sabi ng Bible, lahat ng may hininga, pupuri sa Diyos. Paano kaming sintonado? Sumali din kayo. Pakinggan niyo yung voice. Mali o tama, kanta lang kayo. So, pag titry nyo sila, okay, na-try nyo po ba yung mga kanta? Siguro konti lang yung nag-try. O sige, try natin. Okay, yun pong mga iba. Next Sabbath i-try natin na. Ayan, ganun lang. So, konti-konti, encouragement, and wag po ninyong gagawin na parang, paano to? No. Sabihin nyo lang ay, lahat ng congregation kasali. Ayan. Marunong, hindi marunong, basta may boses, kakanta. Sintonado, kasali. Yan. Ang goal po natin ay hindi selective. Hindi selective. Kung hindi, lahat kasali. Okay. Sir Dante, good evening po. Wait. Pero brother, maganda yun na kung meron ka ng iahandang guide, very good. Marunong na sila.
Tapos, ang gagawin mo, pag introduce niyo sa songs, ay may microphone sila isa-isa. Maririnig nila yung boses mo, no? Boses nila. Okay. O ito, gayahin natin si Brother Jose. Bass. Gayahin nyo siya. Do, 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 do. Okay, tenor. Gayahin nyo si June. Okay, maganda yun. Meron kang core group. Maganda yon. Pero wag na wag nyong ipapa-feel sa kanila na hindi sila kasali. The goal of this is everybody, matanda, bata, may ngipin o wala, lahat kasali, no? Gagawin natin, maramdaman natin na ipaparamdam natin na sila ay kasali dahil sila ang nagwo-worship. Okay? Yes. Sinong mauna? Marife. Good evening po. Good evening po. Sika. Pwede mag-raise kayo ng hands, parang madali. Marife Badato. Good evening po, sir. Regarding po sa pagpa-practice sa congregational singing, kasi sa amin, every AY po, meron na talaga kami nakaplat na mga, kumbaga, mga part. Kasi more on doctrinal kami sa hapon sa AY eh. So, is it okay po ito? Ito lang po ang sasuggest ko sa amin, kumbaga, kung mag-start na kami nitong mag-practice. Kukuha ako ng time before mag-start talaga formally ang AY, like 30 minutes. Na ito yung i-introduce ko sa kanila about the congregational singing. Yes po. Kayo po ang bahala kung alam niyo yung kalagayan ng church ninyo, kung paano niyo isisingit. Minsan hindi naman kailangang maraming oras. Basta ang uunahin po natin ay awareness at encouragement. Kahit pa konti-konti lang, kahit nga 5 minutes. Sa akin, sa Divine Service, 5 minutes lang. Tapos follow up lang every Sabbath hanggang tapos may choir tayo, katulad nung si Brother Kayna, sabi niya, meron siyang 6 o meron tayong, that will help already. Ngayon, kung meron kayong makukuha ng time bago yung song service sa AY, pwede rin yun. Song service sa midweek, sa Vesper, 5 minutes, yung unang kanta. Sinong mga nandyan? O practicein po natin, ganun. Anytime. Anything po, kung ano yung inyong makikitang effective sa inyong church, do it. Yan. Wala tayo pong sinasabi kasi hindi ko alam ang sitwasyon ninyo sa inyong church. Kanya-kanya lang po. Basta ang malaga, ang goal natin ay maaral natin slowly yung ating 10 songs. Kasi pag naalam nyo na yung 10 songs, wala tayong time, kung sino na yung marunong, ay magagawa tayo. Kasi kung, kunyari, sa isang church, nagawa na nila yon in 3 months, di ready na sila. Hahanap tayo ng church naman nila na ready na sila. Ipapadocument na natin yon. Papakita na natin yon. Ang goal, no? Tapos, kapag yung iba naman, after 5 months, 6 months, di doon naman sa kanila. Di ba? Okay, kayong church na-shoot na siguro, kung makakagawa tayo ng mga videos na gano'n, makakatulong na naman. So, thank you very much. No? Makakaisip kayo nung kailan kayo makakapagturo doon. Okay? Very good. Marisol. Hello po, sir. Sir Yes, Lindy. Marisol. Katanungan po ako, pwede po ba akong makapagturo po sa church about sa singing kasi hindi naman po ako napag-aral ng music? Baka mamaya, di ba po parang ba't ako magtuturo kasi hindi naman ako napag-aral ng music? Kaya ito yung maganda. Sasabihin niyo, ang church po natin ay sumali sa Advent Institute of Music. Ito po ang tinuturo ng Advent Institute of Music. Dadalhin po natin sa program. Ako po ay hindi music, pero ito po yung pinapagawa nila sa atin. Tutulungan po nila tayo. Hindi po ako marunong, pero aaral ako sa kanila at ipapasok ko sa inyo yung tinuturo sa akin. Yun! Di qualified ka na. Di ba? Thank you po, Sir Dante. Kaya sasabihin ninyo na kayo ay nag-register para sa program na ito. Wala tayong marunong sa music, kaya tinutulungan tayo ng Advent Institute of Music. Kaya yung church mo, kung gusto mo, edi mag-go-online. Saan ba ang church mo, Marisol? Silangan Church po, San Mateo, Marikina. Oh, District. okay. Po.
ang schedule ko kasi every Sabbath ay full na ako hanggang January 2027. So kung gusto niyo pumunta ako sa church niyo face to face, mag-schedule na kayo starting 2027 para mauna kayo. Okay. Pero, ganito gagawin natin. I can, for example, nandun ako sa isang church, di ba? Pero, doon, ready na ma-resolve yung church mo. Magbibigay ako ng 30-minute seminar online. Habang magsiseminar ako, bago magseminar sa church, ipipakita mo ko doon. Sasabihin ko sa church, okay, basses, ganito ang boses. Tenor, itong boses. Alto, yan. Tapos, ikaw mag-follow up. Okay? Amen. Okay. Opo, thank you So, po. free yan. Free ha. Thank Walang you. bayad yan ha. Okay. Go. Next. Mateo Maricina kami, sir, ah. Oo. Magme-message tayo basta natanggap ko sa inyo. Ano. Opo, thank you po. Okay. Next question. May tanong pa ba? Wala nang tanong? We are 47 participants, no? Very good. Okay. May tanong pa ba Meron kayo? pong tanong, sir, nandun po sa chat box. Okay, nasa chat box. Thank you po. Okay, my question po, is it okay to teach the song before the call to worship during the divine service? Kapag na-approve na po ninyo sa inyong church board, ay sasabihin nyo doon, yun sa during announcement time, pwede kayong tumayo para mag-try nung mga inaral nila 5 minutes lang. Sandali lang. Hindi matagal. Parang announcement lang yon. Kasi program nyo na yun eh. Di ba? At saka hindi po kayo magtuturo ng kanta. Kasi ay re-reviewin nyo lang. Kasi pinadala na ninyo yung soprano, alto, tenor, bass sa mga members ninyo eh. Di ba? So pagtayo nyo doon, sasabihin nyo lang, okay, itry nga ho natin, announcement, lahat ng nag-aral nung kanta, soprano, alto, tenor, bass, sige nga po, mag-try tayo. Ayan, okay, pakinggan natin. Very good. O sige po, yung mga nag-aral, mamayang hapon sa AY, practice natin ng soprano, mamaya natin soprano, tenor, alto. Yan. Pero during sa divine service, announcement lang, itry nyo lang. Kasi alam nyo kung bakit. Sa divine service, nandoon na lahat ng mga tao dumating na. Di ba? Yung mga hindi umati ng Sabbath school, hindi midweek, hindi vesper, makikita nila yung program ninyo. At sabihin nyo, yun pong mga hindi pa nakapag-aral, nasa GC po ang ating mga kanta. Or yung mga wala pa po sa GC, ay ilagay na natin kayo sa GC para po kayo ay ayan, ako nawala ang connection. Oh Lord. Hello, nawala ang connection natin. Nawala ang connection. Lord, we need your